Straight talk lang po tayo dito mga lodi, no? Dahil alam naman natin na kahit ano pong gawin natin dyan, makabalik man po sila sa Senado, hindi pa rin po magbabago yan. Magiging kontra-admin pa rin po yan pag nakaupo sila. Huwag niyo po kakalimutan yan. Baka nakalimutan nyo kasi porket galit kayo sa mga Duterte, iboboto nyo na. Si VP Sara Duterte ang nabiktima po nito ni Risa Hontiveros. Panoorin nyo po itong video na to mga lodi. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. Humingi siya ng tulong sa akin. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. At nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Kung hindi pa dahil kay VP Sara Duterte, baka hindi pa yan nanalo. Yo, what's up mga lods? Ito na naman ang pangingialam po ni Kiko Pangilinan. Kasi may patama rin po siya dyan sa NEDA mga lodi. About po dun sa 64 pesos. Pero napansin nyo ba? Nagumpisa na po magparamdam ang mga pinklawan. Kampo po ni Risa mga idol. Ito po yung nakita natin nung nakaraan na ginawa po nilang kakatawa-tawa ang kanilang mga sarili. Ayan Samahan nyo ako next year, ha? Next year! Yo! Ang lupit talaga nito mga lodi. Akala ko yan lang yung nakita ko, pero may nakita pa pala tayo na mas malupit yan dahil ito yata yung full video ng ginawa nilang advertisement o kalukuhan. Diba? Siya po ang pasimuno dyan. Siyempre, si Risa Hontiveros, siya po yung nasa posisyon mga idol. Wala talagang kasawa-sawa tong mga liberal. Alam naman natin na nasa kampo po ito ni Mama Lenlen nung kampanya po na natalo nga po sila ni Pangulong Bongbong Marcos dahil may unity. At ito nga sa tingin ko umaasa na naman silang makakabalik po sa Senado kaya po nila ito ginagawa. Dahil malapit na po ang senatorial election ngayong 2025. Kaya sabi niya, samahan daw po sa next year. Ito po, yung kasama po ni Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Chel Jokno, anak ng tinapay, lahat po gagawin para po makabalik sa pwesto. Ano bang pakinabang nila dyan sa posisyon na gusto nilang balikan? Ang tagal-tagal nilang namuno, pero wala naman po tayong napala. Tapos ngayon gusto pang bumalik. Kaya nga po ito si Kiko Pangilinan, nagpapapansin na naman po. Yan po, komento po niya dito about po sa 64 pesos a day budget po ng NEDA. Hindi daw po matatawag na mahirap ang isang tao kapag ito po ang inyong kinakain o meron po kayong budget na 64 pesos a day. O 21.4 yata o 21.3 kada meal po ninyo. Umaga, tanghali at hapunan. Pakinggan nyo po mga lodi. Panoorin nyo po mga lodi ang kanyang pagpaparamdam o patama sa NEDA. Ito po. 64 pesos a day. Aba, sabi ng NEDA. NEDA, ito ba yun? Ayan mga lodi, no? Natatawa talaga ako dito sa mukha ni Mr. Former Senator Kiko Pangilinan. Ayan o, nagtanong po siya sa NEDA, yan po ba yung 64 pesos a day daw po? Yung kaldero na maliit na may kanin po. Ito lang masasabi ko sa iyo, Mr. Kiko Pangilinan na. Anong alam mo dyan sa problema na kinakaharap namin sa sinabi ng NEDA? Kahit naman siguro mataas ang ibinigay na presyo ng NEDA, hindi mo naman mararamdaman yan, Senator o former Senator Kiko Pangilinan. Dahil hindi ka naman naghirap sa pagpili mo ng pagkain. Kung anong gusto mong kainin, nakakain mo. Tapos maggaganyan-ganyan ka, nakaala mo talaga, ramdam na ramdam mo yung pinoproblema naming mga mahihirap about po dito sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Tapos sasabihin lang bigla ng NEDA na kapag meron kang 64 pesos a day na budget, hindi ka matatawag na isang mahirap sa pagkain. Anong alam mo dyan, Senator o former Senator Kiko Pangilinan? Di ba wala? Dahil lumaki ka sa yaman.
Kahit anong gawin mong pagkukunwari dyan, hindi mo mararamdaman kung ano yung nararamdaman namin ngayon na sinabi ng NEDA. Ang gusto mo lang dito, nagpatama ka dahil trending itong topic, gusto mong makisawsaw. Pero ang totoo, hindi mo yan naranasan na maghirap sa pagpili ng pagkain, sa pag-budget ng pera para pambili ng iyong grocery. Hindi mo yan naranasan. Yan ang totoo dyan, mga lodi. Sa tagal mong naging senador, sa tingin namin, di naman namin na kailangan yung serbisyo mo. Kasi kung tutuusin, matagal mo nang pinatunayan na wala ka talagang gagawin dyan kapag naupo ka sa Senado. Totoo yan, real talk yan mga lodi ha. Huwag lang kayo masyadong mag-react kasi yan naman talagang katotohanan. Kasi nga nung nakaraan, 'di ba, mga lodi, yung pinapasa niyang Juvenile Justice Law, grabe po yung epekto sa mga kabataan yan. Naging bastos ang mga kabataan, walang takot sa mga kapulisan. Kumbaga, hindi na po natinag ang mga kabataan dahil po dun sa batas na yon. Dahil hindi nga po makukulong kapag underage ka o minor de edad. Yan po talagang pinalagan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga idol. Kahit anong gawin nyo dyan, yan talaga ang tumatak sa amin, Mr. Kiko Pangilinan. Tapos ngayon, nagre-react ka sa mga nangyayari, mga trending topics ngayon, para mapansin ka ulit. Alam ko meron pa siyang show yung para pagluluto, mga idol. Diba mga lodi, lahat gagawin para makilala ulit, para matandaan. Pero wala na, Lord. Sirang-sira ka na dahil dun sa ginawa nyo, sa paninira sa mga Marcos, sa paninira sa mga Duterte. Puro kontra ang ginawa nyo dyan sa Senado. Tapos ngayon, magpaparamdam kayo. Next year, samahan daw po si Risa Ontiveros. Anak ng tinapay naman, mga lodi. Kailangan pa ba nating ipaalala sa inyo na hindi dapat pinababalik yung mga gantong klaseng politiko? Retalk lang po tayo dito, mga lodi, no? Dahil alam naman natin na kahit ano pong gawin natin dyan, makabalik man po sila sa Senado, yan at yan po rin po yung gagawin nila. Sila at sila pa rin po yan, mga lodi. Hindi pa rin po magbabago yan. Magiging kontra-admin pa rin po yan pag nakaupo sila. Diba? Kaya ang tanong dito, makakabalik pa kaya sila sa Senado kapag ganun pa rin po yung mukhang makikita natin? Ganun pa rin pag-uugali ang mangyayari dyan kapag nandyan po sila sa Senado? Siyempre mga lodi, hindi. Kasi nga tumatak na sa isip nila na dapat sila po ay laging kontra sa administrasyon. Diba? Matatanda natin, tandem po yan ni Leni Robredo ha. Huwag niyo po kakalimutan yan. Baka nakalimutan nyo kasi porket galit kayo sa mga Duterte, iboboto nyo na. Pero may papakita akong video sa inyo mga lodi na hindi dapat sila pagkatiwalaan kahit dumikit man sila sa inyo o kunyari maging kakampi po sila. At dito sa tanong na to mga lodi, makakabalik pa kaya sila sa Senado? Ang sagot ko dyan mga lodi, hindi na po yata. Kasi mga lodi, matagal na po silang tinapos ni Tatay Duterte. Lalong-lalo na po ito si Kiko Pangilinan. Doon pa lang sa Juvenile Justice Law mga idol. Dahil nga po sinabi po yan ni Tatay Duterte, ito po talaga ang sumira po sa kabataan. Dahil hindi na po natakot mga lodi. Nagbigay nga po ng komento si Tatay Duterte dito po sa Juvenile Justice Law ni Kiko Pangilinan. At doon po, natauhan ng ating mga kababayang Pilipino kaya po sila hindi na po nanalo at alam naman po natin na na-flash po sila sa Inidoro. Ngayon parang apat pa lang po sila mga lodi, no? Sinasabi ko sa inyo mga lods na hindi po dapat sila pagkatiwalaan dahil nga po, isa po, si VP Sara Duterte ang nabiktima po nito ni Risa Ontiveros. Panoorin nyo po itong video na to mga lodi. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa. Grabe. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako.
pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Napilitan. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dali lang sagot yan, VP Sara Duterte. Yan ba yung nagsisimula sa letter T? Kaya mga Lodi, kung yan ang klase ng mga politiko na inyong iboboto, panigurado yan, madidismaya lang po kayo. Dahil ultimo, si VP Sara Duterte, trinidor po nito ni Risa Ontiveros. Kaya po, dinadala niya po itong tatlong ito dahil siya po yung nasa posisyon. Akala niya siguro kaya niyang ipanalo ito si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at saka si Chel Jokno. Pero nagkakamali kayo mga Lodi. Kung hindi pa dahil kay VP Sara Duterte, baka hindi pa yan nanalo. Piruin nyo, napakabait po ni VP Sara Duterte. Kahit na hindi po niya kinampanya si Tatay Digong o hindi niya tinulungan pa rin po siya ng anak kahit po sa isa lang po na congressman dito po sa amin sa Davao City. At yan nga po nakakuha po siya ng boto dito. Tapos eto ngayon mga Lodi, sa next year, magsasama-sama sila para traidorin uli ang ating administrasyon para makabalik uli sila sa pwesto. Kaya nasa sa inyo yan mga Lodi yung mga loyalista, yung mga galit po sa mga Duterte, kung gusto nyo po na magkagulo-gulo tayo dito, ibalik nyo sila. Dahil nagalit po kayo sa mga Duterte. Pero, ang Duterte po talaga ang tumapos sa kanila. Yan po ang inyong pakatandaan. Hindi nyo po malalaman kung ano po yung ginawa nila sa ating bansa kung hindi po dahil kay Tatay Duterte. Huwag po tayo papalin lang sa mga kunyaring kaibigan, kunyaring kakampi dahil naranasan na po ni Tatay Duterte ngayon na iniwan po siya sa ere pagkatapos po siyang pakinabangan. Stay safe mga lods and God bless you all. Peace bomb.